B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 4, Hiwaga ng Nawawalang Agila. Kabanata 3. Si Pag-asa. Nasa harap na ng grupo ang kulungan ng agilang si Pag-asa. Sadyang inihuli ni Uncle Jim ang pagdako rito. Si Pag-asa kasi ang star ng Eagle Camp. Lumapit si Kiko sa kulungan. Kailangan pa niyang tingalain ang kinaroroonan ng ibon. Ang pugad nito ay nasa itaas ng kulungan. Hindi makapaniwala si Kiko na ang malaking agilang ito ay mahigit lamang sa 2 taon ang gulang. Tinansya ni Kiko ang sukat ni Pag-asa. Sa tingin niya ay halos 3 talampakan ang taas nito. Kasing laki ng paslit ang ibong ito. Manghang usal ni Kiko sa sarili. Kumuha agad ng litrato si Kiko. Lumapit si Kiko sa gilid ng kulungan upang makakuha ng ibang anggulo. Sa 3 rolyo ng film na dala niya ay inireserba niya talaga ang isa para kay Pag-asa. Nakaubos na nga siya ng 1 rolyo sa ibang mga agila. Sinisipat ni Kiko si Pag-asa sa lente ng kamera nang lingunin siya ng ibon. Kitang-kita ni Kiko mula sa lens ng kamera ang kulay abot asul na mata ng agila na matatalim na nakatitig sa kanya. Pakiramdam ni Kiko ay minamanmana ng ibon ang bawat kilos niya. Ibinaba ni Kiko ang kamera at nginitian ng napakatamis si Pag-asa. Naiiling na napayuko si Jo. Pati ba naman sa agila ay nakikipaglandian si Kiko. Ngunit walang pakialam si Kiko sa ikinilos ni Jo. Malapad pa rin ang ngiti ng binatilyo kaya hindi niya inaasahan ang ginawa ni Pag-asa. Animo, tahimik at matuling jet na nag-dive sa dako niya ang agila. Halos mabuwal si Kiko sa gulat at sa biglang pag-urong. Napuno ng agila ang paningin ni Kiko. At hindi naman nakapagtataka dahil umabot sa 6.5 feet ang wingspan ng Philippine Eagle. Ibig sabihin, kapag nakadipa ang mga pakpak ni Pag-asa ay mas mahaba pa iyon kesa sa taas ng basketballistang si Benji Paras. Sa kamalasan, sa biglang pag-atras ni Kiko ay tumama ang kamera niya sa puno. Sinuri agad ni Kiko ang kamera. Nakahinga siya ng maluwag nang mapansing wala namang sira bukod sa maliit at mababaw na gasgas sa bandang ilalim nito. Kakamot-kamot ng ulong bumalik si Kiko sa kinaroroonan ng kasama. Ganyan talaga ang mga agila, ani Uncle Jim. Pinaalala niya sa'yo na masyado kang malapit sa teritoryo niya. Uncle Jim, tanong ni Jo, bakit nga pala Pag-asa ang ipinangalan niyo sa kanya? Siya kasi ang kauna-unahang Philippine Eagle na bred and hatched in captivity. Kaya nang mapisa ito sa incubator ay nagkaroon ng pag-asa na madagdagan ang mga bilang ng lahi nila. Hindi lang iyon, naging simbolo rin ng tagumpay ng mga wildlife conservationist sa buong mundo si Pag-asa. At tandaan ninyong dito lamang sa Pilipinas mayroong ganyang klase ng agila. Saka alam nyo bang 14 na taon nang matapos naming simulan ng camp na ito ay saka lang kami nakapagpapisa ng itlog? Tanong ni Uncle Jim. Ilan na nga pala ang Philippine Eagles nyo rito, Uncle? May mga 17 agila rito, Rafa. Mayroong 2 sa Philippine Raptor Conservation Program ng DNR sa Mount Makiling sa Laguna. Ang iba'y nasa kagubatan na ng Sierra Madre Mountain Range sa Luzon, sa Samar, Leyte at Mindanao. Teka, di ho ba kakaunti na lang ang mga Philippine Eagles? Si Jo ulit. Oo, Jo. Sa huling bilang nila ay hindi nahigit sa 46 ang mga Philippine Eagles sa kagubatan. 46 sa gubat, saka 17 dito. At ang 2 ay sa UPLB. Marahang kwenta ni Kiko.
Ibig sabihin ay 65 na lang ang natitira sa lahi ng mga Philippine Eagles? Gitlang bulalas niya. Oo, Kiko. Malungkot ang tugon ni Uncle Jim. Pakunti na sila ng pakunti. Napakahalaga pala ng ginagawa nyo rito. Humahangang sabi ni Kiko. Kung walang Eagle Camp ay malamang na noon pa naging extinct ang species ni na Pag-asa. Shop Plato's Closet tax-free August 2nd through 4th for back-to-school styles. We sell the trendy, gently used styles you need to make a difference in the world and in your wallet for back-to-school shopping. Save up to 70% off regular retail prices by choosing recycled styles. Save even more when you shop tax-free this weekend. Make a change that others can respect and repeat. Shop Plato's Closet in North Charleston and West Ashley this year for your back-to-school looks. Plato's Closet, located in West Ashley on Sam Rittenberg Boulevard and North Charleston on Rivers Avenue.